Laing oportunidad nga kita magapatalingog na usab sa mensahe sa Ginoo o kini gayod na isentro sa atong tema for this month, kining when relationships collide. Magisgot kini gayod mahitungod sa mga disagreements, conflict nga mo resulta labi na karon kahimtang nga sige gira gyapon tungod na sa dili ma-resolve nga mga conflicts. Apasumpay no sa mensahe last Sunday nga atong nasinati gayod nga ang mga conflict constant, normal gina siya, inevitable, dili mapugnan bisan pa sa mga matured nga mga Christian diya sa Bible nag-experience man na aning conflict. Kunya nakita po nato ang mga consequences niini dili maayo. Og dito kita sa cure sa conflict nga atong isgutan miagi part only or general nga it should be submission to God. Surrender and submission to God. Ining tagna atong isa-isaho na no i-specific nato unsay meaning ining submission and surrender nga maoy sentro gayod sa pag-resolve og conflict. Ining tagna focus kita sa mga biblical ways, biblical principles of resolving conflict. Sa Bible tungod kay tanan nga mga examples o mga punto diri nga atong isgutan as steps or ways to resolve conflict naa tanan sa Biblia nga gihulagway sa mga katawhan nga nag-experience diha og conflict. Ang problema dili ang conflict kundi how we manage it or how we handle it mao gid na mahimong problema. In any conflict, 10% diha ang issue, ang 90% how we react. Mas dako no, layo kayo. Mo nang lain-lain gyud ang mga reaction sa tao mahitungod sa conflict. Naay mo argue, naay mo justify, naay masuko, no, get angry, naapoy mo withdraw, mangluod. Mo nang lain-lain gyud og pag-solve sa kalibutan, lain-laing means, lain-laing pamaagi nga mag-resolve sa ilang conflict. Naay bitaw istorya sa duha ka babae diha sa bus, sigig sapit ang mga babae grabe baba nag-away unya palag na mga pasahero kay usan naman ni ting sambuka man mga bayhana no mga maritis siguro ni ting kusugag yun lalis sila kay ang bintana lang no ang ilang gilalisan abri or close ningon tong isa ayaw abri kay mamatay ko ana pneumonia ko ana kay naraba ko'y sakit sa baga. Ang isa po, ayaw lagi i-close kay mamatay po kung ano di ko kaginhawa kaya na ko'y pubiyaan ng close kayo. Pero tinglalis nila na, yung naghimog resolution karon ang mga tao. Ingon tong isa, mas maayo mo na ang atong gi-resolve. Mo na ang tambal niya na. Gi-close, di namatay itong isa, gi-open na po, namatay gihapon. O diwa na samok, namatay naman itong nag-away. Panay samok. Ingana po no sa mga pamaagi sa pag-resolve nila conflict. Mo nang ninitak na tanaw nato ang biblical ways, no dili human, dili man-made nga mga ways in resolving conflict. Adto kita sa Biblia gayod. Una sa pag-resolve nato sa conflict, kung atong basahon ang atong text diha sa Ephesians 4:1-5, gibasa kanya sa atong worship leader, mao kana ang common ground. We are one faith, one Lord, one baptism. Tanaw na to ang una nga pamaagi sa pag-resolve sa conflict. Have the right attitude. Una nga attitude nga angay batunan nato is kini, self-judgment attitude. Kanang pagsusi sa atong kaugalingon kay basi kita ang problema. Kini usahay ditso gid tagtudlo no dili ta mo tudlo ni atong kamot gaana dili wana sa mga problema. Konsultahon sa nato atong kaugalingon because our heart is deceitful no ingon diha sa Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things and beyond cure, who can understand it. Ang atong heart ma-focus sa atong own desire, sa atong own agenda mo na atong bantayan. Kung ang heart nato dili pure, mabutaan kita ug makita nato nga kining pride makes us think we are discerning. Kining garbo murag musulti sa ito, tama gid ka, hibaw gid ka. Hibaro nato nga dili kita perfecto, we are sinful human being. Nagitay mga panahon nga we do unloving nga mga butang sa atong kinabuhi. O nang self-judgment tungod kay sa mga pag-away-away, ingon diha, usa-usa ra bata mga tubang sa Ginoo. Romans 14:12 nga each of us should give account. Isa-isa ta mga tubang sa Ginoo sa atong attitude dunya. Tan-awon ginato atong kaugalingon basi kita ang problema. Ikaduha nga attitude is humility. Kini importante pud kaayo diha sa mga conflict, kining humility. Ug makita kini nato sa kinabuhi sa pag-away-away ni Abraham ug ni Lot diha sa Genesis 13:5-13. Naay conflict nahitabo sa mga tao ug mga tao ni Lot, tao ni Abraham
tungod kinadaghan ang ilahang mga hayop nya isa ra ka buktong atabay dito nga inanan og tubig sa mga hayop, mag-ilog-ilog na sila, mag-away na sila mo nang naay conflict og naghimo sila desisyon og si Abraham gyud nag-decide nga sige para di ta mag-away na lang gid ani, mag-separate na lang ta. Unya giingnan niya si Lot nga sige Lot pili. Asa man ka. Kung diri ka sa wala, diri ko sa tuo. Kung diri ka sa tuo, diri ko sa wala. Kung diri ka sa plain sa Jordan nga nindot kaayo patag, ako ang batuon. O nang gipili gyud ni Lot ang plain patag kay nindot kaayo. Dini makita nato ang attitude ni Abraham nga sa time sa conflict naa sila disagreement, dili magkasinabtanay, nagpaubos siya. Siya ang naay katungod kay siya gud ang gipialan sa Ginoo sa blessing og sa promise nga diha gyud sa Kanaan. Iyaha gyud na nya si Abraham pagyud siya ang naghimo ra kang Lot nga nagprosper kay tanang mga hayop kang Abraham na. Gi-share lang niya kang Lot, angkol man gud ni Lot si Abraham. Siya ang naidako nga right kung mag-decide dapat kung kinsay mo pili, si Abraham, pero nag-wave siya. Humility mo na kinahanglan gyud nga attitude sa conflict tungod kay kining humility gitawag ni diri nga andam siya mo give up sa iyahang rights. Pero sa tuwa gyud makig-away kita sa atong katungod mo nang kig-away ta sa atong rason, kig-away ta sa atong posisyon mo nang di gid man ang conflict. Pero sa life ni Abraham ug ni Lot andam siya nga mo give up sa iyahang rights just for the sake of peace nga walay samok sa ilaha ni Lot. Andam siya mo give up para ma-maintain lang gyud ang unity. Andam siya nga bisag precious kay na sa iyahang rights na si katungod diha pero nagpaubos gyud si Abraham. Muna isa ka solusyon gyud sa ato mga conflict. Humility, no? Tinuod na nagitay mga rights bisag ka nang tuta sa mga tao diha nga nagitay katungod pero kung makiglalis ta masamok na manggid kayo no lain na kayo. We are called to be followers of the Lord Jesus Christ. Si Jesus Christ nag-wave pod sa iyang right sa himaya sa langit, sa glory dito, sa authority dito, ni submit in a form of man para lang yun kanato. Angay nato sundugo na ang nga attitude. Nga in times of conflict, relinquish our rights. Ikatulo nga kinaiya nga angay mapatunan nato sa panahon sa conflict is love and forgiveness. Paghigugma o pagpasaylo. Kuhaon nato ang istorya ni Joseph o iyahang mga brothers, ilahang conflict. Kay away magini sila, ilang gibaligya si Joseph, naadto si Joseph sa Egypt. Unya nahimo bitang gobernador dito. Unya sila nagkinahanglan og pagkaon, niadto sila sa Egypt. Pwede sila pamatyo ni Joseph ato. Pwede ipanis kay Joseph has the authority, has the power. Gobernador na gud ko niya mga igsuon nangayo og pagkaon. Pwede ta mo ipanis, no. Mo nang si Joseph makita nimo ang choice niya is either to punish them or to forgive them. Ang gipili ni Joseph forgive. Gugma man siya sa iyahang mga igsuon. Mo nang sa conflict, love and forgiveness ang nindot kay nga attitude nga diin panalangin lang kita sa Ginoo para sa kinabuhi ganiha ni Abraham ug ni Lot. Kisa magi panalanginan sa Ginoo kay nay attitude moal kontra sa mga conflict anda magpaubos. Gi-bless si Abraham si Lot ang didto Sodom man Gomora nasunog panunto. Dinhi pod makita nimo si Joseph og between si Joseph ug mga brothers ang gi-bless sa Ginoo si Joseph mas ni prosper pag si Joseph diha sa Egypt tungod sa iyahang gibuhat love and forgiveness. Grabe ilang conflict sukat pa sa pagkabata pero wa gid na giharbor ni Joseph sa iyang kasing-kasing giluom dugay nga panahon kundi na forgiveness and love. That is why God bless Joseph more and more. Ikatulo nga principle sa pagsulbad sa mga conflict kinabuhi kini recommended approach. Ganiha right attitude karon recommended approach. Na ay mga approach nga gipadayag sa Biblia nga mao ni gi-recommend nga mga how are we going to respond labi na gayud unsay approach nato sa pag-atubang sa mga conflicts. Una, pursue peace. Effort gayud nga mukabot sa kalinaw. Unang make every effort ingon diha sa Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Effort kanang maningkamot yun nga kabuton ang kalinaw. Muna ang gingon diha nga right approach. Pursue, pangitaa, kalinaw yun, no? Be peacemaker ingon diha. Tanaw na to kini sa kinabuhi ni Isaac ug ang mga Filistihanon diha sa Genesis 26. Nag-away pud ni sila, no? Naay conflict na hitabo sa ilaha tungod kay mga Israelites magid ang naa diha sa diha nga lugar, no? Unya na po'y mga Philistines diha. Naay atabay diha nga siya mismo, no, ang naghimo niya na. Karon
Di man ganahan ning mga Pilistihano, no? Ilan nang gihugaw-hugawan kanang atabay kanang well. Masuko gid ta si Isaac kay siya gud ang hawod diya sa kanang nga lugar na sa otoridad. Pero sa gihimo ni Isaac, naghimo siya og laing well, nagkalot og laing atabay para lang yun nga dili sila mag-away diyan ng lugara. Kaniya si Abraham nagseparate ways sila kay di na sila maigo. Dinhi kay di man gusto to mga Philistines, so sige inyohan na maghimo na lang kog lain. Makita nimo nga ang gipangita gyud ni Isaac is peace, no? Harmony. Mao gina ang iyahang kanunay nga ginahatagag pagtagad. Committed siya to the ministry of peacemaking. Mo nang make every effort. Keep in mind nga mas labaw gid ang relationship kaysa mga butang ning kalibutan. Ingon diha nga make sure we are fighting the right battles. Tanawon gid nato nga kanang atong gipagkig-away, kanatong gitindugan nga prinsipyo o pakig-away nga dili gyud mo buhi. Tama ba na nga pakig-away? Kay daghan tag pakig-away nga dili tama. Sa basketball kaniadto mag-away mi ang pusta, ice water. Makig-away, makigpatay ka nang mabunog mga bukol mo, basketball kay sinikuhay na. Way hinungdan, no? Choose the right battle nga kana mga gira di na importante kig-awayan. Ngunang sa atong pagsik og peace, ingon diha kini ang prinsipyo nga nindot. In essentials, unity. In non-essentials, liberty. In all things, love or charity. Mga dili essential ay pasagdi, no? Pero essentials, but pasabot din ay kung ang atong giawayan may tungod sa mga essentials sa atong pagtuo, mo ning mga religion daghan tungod kay labi na mga evangelicals daghan kay isa raon ta na sila pero naay sa mga ginagmay nga dili essential, diya sila nagdiferensya. Isa ra sila sa kanang mga evangelical Christians pareha ta na sa mga essentials. Labi na ang pinaka number 1 kining salvation. Pareha ganitag salvation nga faith in Jesus Christ alone, isa ta diha. Sa ubang butang para nang na may mga ubang doktrina nga sa ilaha sala ang magsuot og pantalon ang mga babae, adi na siya essential, no? Liberty na siya, no? Pasagda na sila. Pero mga essential adi ta pwede mo compromise. Dili ta pwede mo give up diha kung essential binagayod mahitungod sa gospel labi na pud sa pag-ila sa Ginoo kang Jesus Christ dili gina nato i-give up kay ang uban lain man ang ilang pagsabot kang Jesus Christ. Mo nang pursue peace but pasabot nga andam ta mo give up sa mga non-essentials kanang mga dili importante dito ta sa common nya kanang importante gayod tanang butang love. Mo nang tanawon ginato atong mga pakig-away kung worth ba na nga away o sa tanan show love in everything. Mo nang gihimo ni Isaac nga adi man na usa man ang well sagdi himo taglaing well isang pagmahal na siya kuan na siya di man na importante di man ta mamatay na kung walay well dili man na siya essential tagaan tagli respect. Mo nang usa ka approach diha pursue peace. Ikaduha nga approach nga gi-recommend sa Bible nga natong sundon no retaliation. Never try to get even kanang patas mo kuan gid ba mo balos pud to pay back. Tanaw na to ang kini nga example sa kinabuhi ni Saul ug ni David. Si Saul ug si David grabe na sila conflict. Si Saul ang king nagsilos gid siya kang David kay si David daghan bang fans kay sa iyaha. O nang nagsilos si Saul nga kadaghan gyud na siya nag-attempt nga patyon si David pero napakyas gid siya. Ug naapoy mga panahon nga pwede mo balos si David katong takna nga na sila sa kuiba nga nakatug si Saul nya naara diha ang iyahang armas pwede paon tong karab sila niya tigbason niya si Saul pero wa gina buhata ni David no retaliation dili mo balos bisag kapila sa giatiman og patyon pero wa gid siya mo balos nga mopatay kang King Saul. David respected the anointing of King Saul, anointing of God. Mo nang kanang kung di ta mo balos, let go and let God. Kung Ginoo mo balos, unang nindot kaayo nga prinsipyo sa atong mga conflict. Mga tubang matatanan sa Ginoo. Ang Ginoo ray mohimo niya na. Mao nang diha man nato makita nga kinsa gi-honor sa Ginoo. After that, namatay si Saul, si David nipuli, elevated no? Nga elevate gibless si David sa Ginoo. Nahimo siyang king. Mao nang no retaliation. Di gyud mo balos isa na nga mga nindot kaayo nga prinsipyo or approach sa pagsolve og conflict kay pag mobalos daghan nagmudako ang away samot daghan kayo mapiktuhan. Sunod nga approach is ask God for wisdom or acknowledge nga you need God's wisdom. Isa gyud nga kinahanglan sa
sulbad sa problema is mangayo gid tag wisdom sa Ginoo. Di gid ning ato ang sariling solusyon, no. Dili sa to ang kaugalingon magsukad ang pag-solve sa problema, kundi wisdom sa Ginoo. Tanaw na to ang istorya sa conflict usab sa duha ka babae sa panahon ni King Solomon. Nag-away ning mga babae diha sa 1 Kings 3:16 to 28. Nag-away sila kay puro sila nag-angkon sa usa ka bata nga ila tong anak. Kinsay gyoy mahimo makaangkon ning bata ana? Si Solomon, God-given wisdom sa iyaha sa Ginoo. Ningon si Solomon, o sige, para mahusay mo, ambin ang bata, pagkuhag sundang, putla ang bata, tagsa mo, siyagit ang mama, nga tinud-anay, ayaw, ihatag na sa iyaha. Ningon si Solomon, uy, mo ni tinuod nga mama, kay naay kahangawa. Wisdom, no? As God's wisdom. Importante gid kaayo nga diha sa mga conflict. Wisdom gid sa Ginoo atong pangayoon. It takes a lot of prayer gayud no, how to respond diha sa mga conflict. Grabe ginang linudhanay. Kay kung tugutan ang atong kagalingon, ato agid ang solusyon. Mangita mo wandog-wandog gini ang atong unahuna sa paghimo, pag-devise og mga pamaagi nga muhimog pagbalos, mo retaliate, masuko. Kana bang makita nato nga bisag asa na lang ta moadto, no? Moadto din ta sa atong mga friends, mangitag pabor dito, suporta. Unya napoy mga friends nga tigsugnod pod, no, kanang dili peacemaker pod ng mga friends. Kung dito ka mudagan sila musamot kay karga-kargahan or mudugang nga ganahan pud sila nga mag-away pod mo. Mo na atong bantayan gid pag maayo. So as God's wisdom, no, dili gid una ngadto sa imong mga friends or ngadto sa kalibutan or bisan pa sa imong family kay usahay pabor gid sila sa imuha. Mo nang ask God for wisdom. Sunod nga recommended approach sa pag-solve of conflict, James 1:5, ask wisdom. Ang sunod is focus on the problem, not on the person. Focus sa problema, dili sa tao. Sa kinabuhi sa church sa Jerusalem, diha sa Acts 15:1 to 30, dagko kaayong kagubot pud diha nga nahitabo tungod kay nagsagol naman ang mga Christian gud ng mga higayuna. Naa na yung mga Romans nga na-convert, mga Hintil na convert sa Christianity. Nag-away na sila sa balaod. Moingon na ning mga Hudiyo, mga Jewish Christian. Adi mo pwede nga diretso dayon membro sa nga mahimo na mong kuan Christian. Magpatuli sa mo kay naman na sa balaod circumcision. Unya kinipong gilalisan pud nila. Ayaw gid mo kaon ana mga food sacrifice to idols. Gubot ang church sa Jerusalem, murag si James ang pastor na higayuna, nung nag-decide sila nga, sige, di naman ni angayan, wa naman na ng balaod nga magpatuli ka. Sa grace, di na kinahanglan magpatuli ang Christian, bisan pagtuli ka, di mahimo kang Kristohanon. Wala na to. Para na lang gid marisolbar, para naagi compromise, nga mukuan pod ang mga hintil, sige, kinilang tulo ang patuman. Bisag man-made ni nga mga rules, no? Kining food sacrifice, also daghan man sila rules, ana. So naghimo mga compromise, agreement sila. Focus sila sa pag-solve manggod sa problema. Diha sila sa problema. Mao man ning problema, mao man ning mga item nga nagka-problema. Diha ta focus, no. Layo sila sa personal. Dili sila focus sa person. Kay kung sa person na manggod, moingon sa kamo mga kuan gid mo hintil. Maghimo na kag judgment, mga dautan gid mo. Mo ana na. Kumo-focus na sa person. Mo nang diha sa atong pag-deal sa atong mga ka-conflict, kung dili ta mo deal sa problema, sa issue, dito ta sa person, mao nang masuko ta sa iyaha, unya makarelease ta og mga bad words, no, maka-hurt nga mga words, destructive attitude or behaviors nga or mga thought patterns nga wala na, makaguba na og usahay lisod i-repair. Kay grabe kaayo, sakit kaayo nga mga pulong o mga actions tungod kay dito ta nagpahungaw, dito sa person ginato dayon, gi-judge na nato ang tao, dili ang problema. Diha makita nato nga ang Church Jerusalem focus gayud sa problema og wala sila nag-condemn og tao, no personal attack. Muna sa mga problema na magitay kasuko, no, frustration, disappointments, hurt feelings, give it to the Lord. Ayaw sa tao, ilabay na sa Ginoo. Mo na inindot kaayo kay solving conflict in God's ways. God's power, siya ang bahala dihana. Itugya na tanan kaysa didto nimo i-turn ang imong anger sa tao nga ma-distract na noon. Focus on the problem and not the person. Mo nang usa ka recommended approach nga gihatag kanito sa Biblia. And lastly, pamaagi sa pag-solve of conflict is kini respectable aim. Tong gitanaw ganiha nga right attitude, recommended approach, unya we must have a respectable aim. Kinahanglan nga atong tumong purpose or goal satisfactory, good and upright gyud, no, nga goal.
Ug unsa kini nga goal sa atong kinabuhi kung gusto ta mahimong mosolve og conflict, kini gyud ang nindot kayo nga goal, to exalt God, to glorify God. No? Wala ini mong tumong para masolve ang conflict is to glorify God. Mo nindot kayo. Makita nato sa kinabuhi ni Paul ug ni Barnabas sa Acts 15:36 to 41 nga naglalis na sila gayod nga ningon naman kun si Paul, sige mangadto ta sa kuan kay atong dasigon ang mga tao dito. Ingon po dayon ni si Barnabas, ubano nato si Mark, John Mark. Ingon po si Paul, ayaw kay gibiyaan ra ba kuana. Mo nang kunting lalis kinila nga ingon diya sa Bible nga sharp disagreement. Grabe ang ilang pag-diskasana yana. Og makita nato nga nadugay, ningon naman po si Paul. Sa nagbulag pag sila diha, o sige, dito mo ni Mark niya si Paul, si Silas iyang gikauban. So nagbulag sila, nag-successful ra po nila mga ministry kay sila Barnabas muadto man sila kay ilang restore ang mga relationship dinhi si Paul preaching man pod. Diyan nato makita nga kung dili sila mag-solve sa conflict, magrespetuhay sa ilahang mga gift o sa ilahang mga trabaho, sila mga leader sa iglesia, si Barnabas o si Paul, guba ang reputation sa iglesia. Ang mga tao nga makakita, mga kaigsuunan, mapandol usab, labi na ang mga tao nga nasa labas, dili sila epektibo na nga witness sa gospel kay sila mismo wa nagpakita nga worthy ana nga nag-away-away man sila na may conflict nga murag ang ilahang ginapakita nga kinaiya dili man iya sa Kristohanon. Ngunang sa away god no moresulta gina sa division, makadaot bisag sa nahitabo sa Matthew Baptist Church sa una reputation na daot gyud sa atong mga kasilinganan dinhi og sa tibok gyud Mati nabani og gina og hinay ang atong dili na mutuo ang mga tao kanato, lisod na kaayo isangyaw. Unang malus ang effectivity sa atong pagwitness, magkatawa ang mga unbeliever. Mo na ingon dinhi si Paul 1 Corinthians 6:7, the very fact that you have losots among you means you have been completely defeated already. Why not rather be wronged? Why not rather be cheated? O tanawa, unsay nahitabo nga nagdako gina inyong mga conflict, kinasuhay na mo, lawsuits. It means nga napildi na gid mo diha, ay di na gid na maayo ang reputation ninyo ngadto sa katawhan. Kay lawsuits madto mo sa korte. Unya ang inyohang judge dito og dili Christian, nya kamo Christian, ang conflict spiritual matters. It's about character. Lain ang advice sa kalibutan, lain ang sa Kristohanon. Mo nang dili gyud maayo no ang reputation sa church or sa mga katawan sa Ginoo. Kung moadto tag kurte, dili gyud maayo. Mo na ingon si Paul, ngano nay lusot sa tanawa, pildi na mo. Ngano man di ay kung pakasad-on mo. Ngano man di ay og gi-cheat mo. Mo na ingon dinhi nga it means be willing to be wrong. Andam ka nga himuong nasayop kay di man na importante. Letting go of our need to be right. Kay kini nga issue, it's not about right and wrong. It's about glorifying God. Nakasalalay man ang reputation sa church o sa mga believer. So, kung nagismot lang tag right o wrong, andam ta mo sa likway anang right o wrong. Andam ta mahimong wrong diha. Para dili lang yun madaot ang reputation sa church. Nga diin, mapasipad ana ang gospel, magkatawa ang kalibutan. In the eyes of the world, nagkakatawa sila nga we fight each other. Nga kita manunta nagtudlo sa unity. Mo nang nakita nimo sa life ni Barnabas, amicable gid sila. Sige, dito lang mo, diri pud mi. Nagkasinabot sila nga sila gayud naga-honor no sa ilahang giftings. Mo nang pinakanindot nga high gayud nga tumong or goal is to glorify God. Magkinaunsa man ang kinabuhi kung atong tumong to glorify sa Ginoo, masakripisyo nato ang ubang butang labi na ang atong garbo o ang atong mga rights alang kaniya. And lastly, it is to edify. Ang goal is not only to glorify God but to edify one another. Diyan nimo makita nga gi-honor ni Paul ug ni Barnabas ang ilahang mga gifting, ma-develop pa mo nang nag-successful man sila dito. Nag-successful man pud si Barnabas para sa pag-build up sa body of Christ. Ngunang effective sila sa ilahang mga ministry, kung ang solusyon, separation, okay ra na siya. Kay nagkasinabot man sila diha, nag-agree man sila diha nga magbulag. Ngunang makita nato nga kini ang highly recommended nga tumong is to glorify God. Mao na ang mga biblical ways in resolving conflict, no? Have the right attitude, humility, and follow the recommended approach nga makita nato diha. And lastly, have a respectable aim, and that is to glorify the Lord. Magampo ta.